activity. So 100% na wala po itong kasunod. No, I hope na wala nga. So pindutin po natin itong smash the bank. Disclaimer: the information provided by the speaker or presenter of this video or platform is for information purposes only and not to promote. All information is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind expressed or implied regarding the accuracy, legitimacy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of this information. Hello guys, welcome back again to our channel. For today's video ay ating pong subukan na mag-smash tayo dito sa piggy bank. Dahil meron na tayo 212,980 na coins dito. At pwede pa itong dagdagan gamit itong nasa itaas itong diamond. Dahil once ma-exchange po natin itong diamond ay ma-direct po ito dito sa piggy bank. At pwede nating i-smash para mapunta na din sa dito sa gold coins, at pwede na nating i-withdraw direct sa ating mga wallet like GCash, Maya, or marami pang iba. So sa video ngayon ay try tayo mag-exchange dito kung totoo po ba yung sinabi ko dito sa diamond na mapunta dito sa piggy bank. Then i-explain ko din sa inyo dito sa video bago tayo magpindot sa smash. Dapat alam niyo din ito. So una ay mag-change muna tayo. Yan, dito sa diamond ay meron na tayong 59,360 na coins na ang equivalent niya ay nasa 201,820 na coins. So i-exchange po natin ito para mapunta doon sa piggy bank. Pero hindi po kayo maka-exchange dito once hindi po maabot ng level 50 yung leg ninyo, leg strength. So i-upgrade ninyo muna na maabot ng level 50 para pwede na kayo maka-exchange dito sa diamond. So try natin exchange. So tingnan muna natin sa piggy bank, meron po tayo ditong 212,980 kung ito po ba ay madagdagan. So pindutin natin exchange. Ayan, congratulations. So may plus 201,820 na coins tayo. I-click I know. So punta tayo sa piggy bank. Ayan, nadagdagan na po siya at nagiging 414,800. Then i-click po natin ito, piggy bank. Ayan. So sabi dito, when the number of times you smash the bank reaches, you can smash the bank to take out all the balance. So sabi daw dito sa rules ay once natin may smash ito ay makuha natin itong lahat nasa piggy bank, itong 414,800. Pero sa hindi pa tayo mag-smash, dapat alam ninyo ito bago tayo magpindot nitong smash the bank. So dito tingnan natin dito sa invite at sa bandang baba makikita po natin dito sa rewards receive na meron tayong coins dito na 10 million. Ito po ay galing sa activity na mga friends na active na maglaro. No, dapat po bago kayo mag-smash doon sa piggy bank, dapat mas malaki yung rewards receive ninyo kaysa doon sa piggy bank. Balikan po natin yung piggy bank. Yan, dito ay meron akong 414,800 na coins dito sa piggy bank. Ay dapat po yung laman ng piggy bank nyo ay maliit lang kaysa doon sa i-compare ninyo sa reward receive. Dahil yung kadalasan sa iba na nag-smash sila dito ay meron namang kasunod na task. Dahil yung piggy bank nila ay minsan nasa 1 million, tapos yung tingnan naman natin doon sa receive reward nila ay maliit lang yung naipon nila galing sa activity ng na-invites nila. Kaya dito mapatunayan natin kung totoo po ba yung sinabi ko na doon po tayo magbase bago tayo mag-smash dito sa piggy bank. So try po natin mag-smash dahil malaki naman yung receive rewards ko doon o rewards receive na galing sa friends activity. So 100% na wala po itong kasunod. No, I hope na wala nga. So pindutin po natin itong smash the bank. Oh, okay. Ayan, nakikita ninyo na wala po siyang kasunod na task dahil malaki po yung reward receive ko nga galing sa na-invites ko. Kaya doon po kayo magbase bago kayo mag-smash dito sa piggy bank. Yan, pindutin po natin itong I know. So saan po ba ito napunta? Itong 414,000. So ayan, dito po napunta sa gold coins. So
Dito naman sa gold coins ay pwede na natin itong i-withdraw. Itong 1 million na coins na equivalent niya ay nasa 1,171.74 pesos. So medyo malaki na din yung naipon natin na coins. At pwede naman natin makita sa history sa coins. Ayan, dito sa gold coins, ayan na smash the piggy bank, itong gold coin details na pumasok talaga sa coins natin. Then balik tayo sa gold coins. I-click po natin ito. At dito, pumili lang tayo dito sa withdrawal method. Lazada, GCash, Paymaya, GrabPay, or PayPal. So, kadalasan ginagamit ko ay GCash. So, pindutin po natin itong GCash. Then, confirm. Pagkatapos, select withdraw all. Ayan, sa gold coins ay wala nang kasunod na task. So, withdraw to GCash. Withdraw to GCash, please enter the following information. So, ayan, naka-input na po yung GCash number ko at saka itong GCash name ko. Then, kung gusto niyo palitan, click lang ninyo itong change account. So dahil ito na po yung ginagamit ko, ay ito na lang po yung i-click natin, itong withdraw. So pindutin po natin itong withdraw. Withdrawal has been made today, please withdraw. Wait lang, baka nag-lag lang po siya. So i-click lang natin ito na sa itaas, baka ayan. Makikita po natin na withdrawing na po yung 1,171.74 pesos. So, hintayin lang po natin na pumasok ito sa ating GCash wallet. 2,000 years later. Tingnan po natin yung winidraw natin kanina, yung 1,171.74 pesos, kung ito po ba ay na-receive na natin or successful withdrawal na ba siya at pumasok na ba sa GCash wallet natin. So, punta lang tayo dito sa gold coins. Then, itong wallet na sa itaas. So, ayan po, successful withdrawal. Itong 1,171.74. Tingnan po natin sa ating GCash wallet kung ito po ba ay pumasok doon. Ayan. Okay, ayan po. You have received 1,171.74. So, legit po talaga ito na application. Kung gusto niyo ito i-download ay maaari lang puntahan sa description or comment section, doon ko po ilagay ang link at para ma-direct download niyo ito na application. So, yun lang po. God bless. Visit us my YouTube channel, Juni Agatano, and click subscribe and notification bell to keep you updated on my videos. The videos I upload about personal blog and finance. Thank you so much and God bless.